Nabulabog ang isang office building sa San Juan City matapos itong puwersahang pasukin ng dose-dosenang lalaki. Ang tinitingnang dahilan, agawan sa kumpanya ng isang magkapatid. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Kahit naiika-ika pa maglakad at nakabenda ang ulo, di napigilang sumigaw at magalit ng officer in charge ng security ng gusali habang itinuturo kung sinong lalaking humampas umano ng baril sa kanyang ulo. Pasado alas 3 na madaling araw ng March 13, nang pasukin ng mga armadong lalaki ang V.V. Sullivan Building sa kahabaan ng EDSA na sakop ng San Juan City. 6 lang daw ang on-duty security guards ng oras na yon kung kaya't bigo silang mapigilan ng mga individual. Sa CCTV, kita ang pagbasag nila sa glass door ng opisina. Hagip din ang lalaking nakaitim na may hawak na baril. Nakasuot sila ng gas mask dahil gumamit din sila ng tear gas. Kapansin-pansin din ang sky blue long sleeves na suot ng marami na tila ba uniform. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, laking gulat ng mga empleyado ng datnang magulo at napasok ng kanilang opisina. Ang vaults na naglalaman ng importanteng mga dokumento, sinira. Ilang kagamitan sa kumpanya at personal din daw ang nawawala. Nagkaroon ng komosyon dahil nagmamatigas pa ang mga sospek na magpapasok. Ang PNP, nakaantabay pero hindi rin daw sila pwedeng umaksyon kaagad dahil pribado ang gusali. Ayon sa ilang nakausap ko na tumangging magpakilala, posibleng ang agawan sa posisyon ng kumpanya raw ang punot dulo ng insidente. Ang itinuturo nilang responsable, ang panganay na kapatid ng kasalukuyang CEO. Nakipag-usap sa otoridad ang abogado ng panganay na kapatid at maraing itinanggi ang mga kumakalat na akusasyon. Ang CEO ng kumpanya, tumanggi rin magbigay ng kanyang opinyon sa nangyaring insidente. Pero kilala nyo na sir, identified na po. Yung mastermind sir. Sir, yung sister nyo daw po. I don't wanna comment. Pero you will file sir. Hindi bababa sa 20 pumasok sa gusali ang kasalukuyang nasa kustudiya ngayon ng San Juan City Police Station habang nakatakas naman ng iba pa, kasong grave coercion, theft at iba pa ang posibleng kaharapin nila. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.